Kamusta na Santa Rita, iha? Masayang mukha ni Mrs. Delio ang sumulubong sa kanila ni Armando pag-uwi ng gabing iyon. Ginabi na sila dahil dumaan pa sila sa Kapitolyo at nakipag-meeting pa ito sa partido. Nakakapagod pero masaya. Nakakatuwang marinig ang mga plataporma ni Armando at iba pang mga balak nito sa bayan kung sakaling ito ang bagong uupong alkalde. Humalik siya sa pisngi ng ginang. Humawak to sa isa niyang braso at humantong sila sa sofa. Si Armando tahimik lang na nakasunod. It was good, Mama. Ang sarap magserbisyo sa mga tao. Bukal sa loob niyang sabi dahil yun naman talaga ang nararamdaman niya kanina. Sa bawat ngiti ng mga taong nakapila, sa bawat simpleng pasasalamat ng mga inosenteng batang naroroon, parang hinahapos ang kanyang puso. Stop those nonsense lies, Melanie. Tayo-tayo lang nandito kaya pwede ba? Lumabas ka sa pagbabalat kayo mo? Bigla ay tirada na naman ni Armando. Doon na nainis siya ng tuluyan. Kung kanina ay nagagawa niyang magtimpi dahil ayaw niyang makaagaw sila ng atensyon ng mga tao, ngayon ay hindi niya na kayang palampasin. Tinignan niya to ng masama. Tsaka sinabi rito ang ilang mga salitang kaninang-kanina pa niya gustong isatinig. Bakit pa ganyan ka? Baliwala ba sa yung lahat ng ginagawa ko? Wala bang chance na magbagong isang tao? Ginagawa ko naman ang lahat Bakit pa ulit-ulit mo pa rin pinapaalala kung anong klaseng Melanie ako noon? Look, pinipilit kong magbago para sa'yo, para dyan sa kandidatura mo pero ano, ito pang matatanggap ko? Hindi niya alam pero bakit parang totoo ang sakit na nararamdaman niya. Batid niyang para kay Melanie ang lahat ng pangunguyam nito pero hindi niya maiwasang masaktan dahil siya ang narito ngayon at hindi ang kakambal. Melanie was right, iho. Sa tingin ko nagiging unfair ka sa kanya. Sabad ni Mrs. Del Rio. Natigilan ito at nawalan ng kibo. Excuse me, Mama. Aakit ho muna ako sa kwarto. Paalam niya sa matanda, tsaka walang lingon-likod na umakyat sa hagdanan. Hindi niya na nakuhang maghapunan. Kinakatok siya ng maid pero sinabi niyang busog siya. Well, totoo naman yon. Kumain sila ng early dinner bago umalis sa Kapitolyo. Isa pa, ayaw na niyang makarap si Armando. Kota na siya sa mga pangiinsulto nito buong araw. Matapos mag-shower at magbihis ng damit pantulog, ay humiga na siya. Nakakapagod na maghapon na nangyari sa kanya, kaya naman sobrang sarap sa pakiramdam nang lumapat na ang likod niya sa kama. Napangiti siya bago pumikit nang bigla niyang marinig ang pag-click ng pinto. Hindi niya yon nilock dahil ayaw niyang baka ko nung isipin pa ni Armando. Isa pa po pwedeng mula sa guest room, may biglang kuhanin to sa kwarto. Kagaya nga ngayon, nakita niyang bumukas ang pinto at iniluwa ito. Nakapantulog na rin nakatingin sa kanya. Why? Hindi natiis niyang tanong. Pero sa sarili umuusa na isang panalangin na sana hindi ito dito matutulog. Nothing. I just want to say thank you and I'm sorry. Sabi nito na ilang sandali pa munang nanatili sa ganong pwesto. It's okay. Good night. Nagmamadali niyang sabi dahil gusto niya na itong lumabas. Kumalabog na ang dibdib niya at hindi niya gusto ang pakiramdam na ganon. Good night. Lumabas din naman to pagkatapos. Unti-unting bumalik sa normal ang tibok ng kanyang puso, pero biglay nawala ang kanyang pagkaantok. Parang ayaw niyang maniwala ang isang Armando Del Rio ay hihingi ng paumanhin sa ipinakita nitong kagaspangan buong araw. Ito na ba ang umpisa ng pag-amo nito at pagtanggap sa akaling pagbabago ng asawa? Natutuwa akong makita ka na ulit dito sa mansyon, iha. Sabi ng ama ni Armando nang umagang iyon nang hatdan niya ito ng kape sa nanay. Sa mga unang araw niya sa mansyon, ilag siya rito. Hindi kagaya kay Mrs. Del Rio na madali niyang nakapalagay ng loob. Pero sa kabila noon, pinipilit niyang umakto ng normal sa harapan nito. Pinipilit niyang maging kaswar at umarting sanay siya sa presensya ng mga magulang ni Alexis. And I'm hoping na tuloy-tuloy na ang reconciliation ninyong ito, Melanie. Dagdag pa nito. Nakangiting tumango siya pagkatapos maupo sa harapan nito. Humigop to ng kape bago muling nagpatuloy. Lalo na ngayon na kailangan ka ni Armando. Malakas ang kutob namin, mananalo siya. At kailangan ng isang mayor na isang first lady. Agad na bura ang ngiti niya nang marinig iyon. Alam na niyang kaya lamang tinanggap muli ni Armando sa buhay si Melanie sa katauhan niya ay para gamitin sa eleksyon. Gayon may kirot pa rin sa puso niya kapag naririnig niya ang bagay na iyon. Kahit papaano nahahabag siya sa kakambal. Hindi bukal sa loob ng asawa nito na tanggapin tong mali at bigyan ng chance ang marriage ng mga ito.
Malapay dahil sa kailangan lamang ni Armando ng maibabanderang asawa sa araw ng eleksyon. Kung naroon lamang si Melanie, tiyak na sasabog to sa galit. Sa taas ng part nito, siguradong makakatikim ng maanghang na salita ang ama ni Armando. Ngunit siya nga ngayon ang nasa katayuan nito. At nangako nga siya kay Mrs. Del Rio na magbabago para maayos ang pagsasama nila ni Armando. Itutuloy na lang niya ang planong lusawin ng galit ito para kay Melanie at alam niyang magagawa niya yon. Matigas ang puso ni Armando pero hindi siya titigil. Huling araw na ng pangangampanya, maagang naghanda ang grupo ni Armando para suyurin ang buong barangay sa bayan ng San Miguel. Siniguro niyang ang lahat ay may nakatalagang mga tao na lalakad para sa kanya. Matindi ang labanan. Hindi rin sumusuko ang kalaban niyang kasalukuyang mayor. Lahat ng gawin niya tinatapan nito, kaya hindi na rin siya nagpapakasigurado. Pinanghahawakan na lang niya ang mga nababalitaan sa taang bayan na marami nang may ayaw sa serbisyo ng kasalukuyang alkalde. Marami nang nagreklamo nitong huling termino nito, kaya't nakakita siya ng pagkakataon para tumakbo. He is 32. Tapos siya ng kursong Political Science, major in Public Policy and Governance. Dahil pangarap talaga niyang pumasok sa politika, simula pa noon. Siguro nakuha niyang passion ng ama na dating gobernador ng kanilang lalawigan. Gayun din ang kanyang lolo na senador naman noong kapanahunan nito. Armando, good luck sa atin, iho. Alam mo, itong unang pagkakataon na kinalaban ako ng isang batang kagaya mo, but I don't take that serious. Sa tingin ko, ilaman pa rin ang maedad na sa serbisyo kagaya ko. Nakangising sabi sa kanya ng kalaban sa pwesto na si Mayor Romano. Nagkita sila sa Kapitolyo at kagaya ng inaasahan na niya, may pasaring na naman ito. Tipid siyang ngumiti. Ayaw na niyang patulan to dahil masisira na naman ang araw niya at ayaw niyang mangyari iyon. Isa pa, taong bayan naman na magpapasya kung sinong gustong iluklok ng mga ito. Sports naman siya at kung ayaw sa kanya ng tao, buong puso niyong tatanggapin. Well, good for you, Mayor. Kung ganyan ang pananaw mo, ay mahimbing ka naman palang makakatulog sa gabi hanggang sa matapos ang botohan. Mapaklay na niyang sabi sabay talikod dito. Pero bago ganap na malampasan ito, hindi nakaligtas sa paningin niya ang pagtatagis ng bagang ng 55 anyos na alkalde. Nitong mga nakarang araw kasi, pinalalampas lang niya ang mga pasaring nito, pero ngayon na napuno na siya. Bumalik siya sa table nila ni Melanie na madilim ang anyo. Siguradong kung matatalo siya ay magdidiwang ng husto ang korap na kasalukuyang mayor. Yon ang hindi niya masikmura. Ang patuloy itong mamumuno habang ninanakaw ang kaban ng bayan. Wala. Tinapunan niya to ng matalim na tingin. Make sure na ayusin mo ang pagharap sa mga tao mamaya. Ipakita mo sa kanila na ako ang karapat dapat manalo dahil may isa akong mabuting asawa. Kahit kabaliktaran iyon sa totoong buhay. Nanggigigil niyang sabi. Pakiramdam niya nagtatagis ang kanyang bagang dahil sa tindi ng inis. Pinaghalong inis kay Mayor Romano at dito sa asawa niyang si Melanie. Biglay na alala niya naman ang pagtataksil nito. Kung pwede lang talagang mangampanya siyang mag-isa ay hindi naman niya pababalikin to sa buhay niya. Isa pa, pinagbigyan lamang niya ang kanyang mga magulang na magkaayos silang mag-asawa. Here you go again. Just wait and see. Huwag kang masyadong ma-stress. Kung hindi ka ang gusto ng mga taong ihalal, kahit anong gandang ipakita natin sa kanila sa pangangampanya, hindi pa rin ikaw ang mananalo. Nasa kanila ang desisyon at wala na sa kung gaano kaganda ang ngiti ko. Pigil din ang gigil na sabi nito. Nanahimik akong bigla. Tama si Melanie. Tao ang magdedesisyon kaya dapat doon ako magtitiwala. Halos gabi na naman. Nang matapos ang pag-iikot ng Team Armando sa buong San Miguel, nakakapagod pero at least may makakahinga na siya na maluwag dahil wala na siyang ibang hihintayin kung hindi ang mismong araw ng halalan. Nagbilin siya sa mga tao na sa Manson Dumiretso dahil nagpahanda siya ng salo-salo doon para sa lahat. Marami nang nauna doon pero sila ng kanyang mga bodyguards ay bumalik pa ulit sa Kapitolyo dahil may nakalimutan siyang papeles. 2 sasakyan na nasa unahan nila at isa sila sa likuran. Malakas ang kutob ko na ako ang mananalo para sa pwestong ito, Melanie. Sagad ang ngiti niyang sabi. Kanina habang nangangampanya sila, halos magdiwang ang mga tao. May nagsasabi pa na patalsikin niya na si Romano at umupo na siya ora mismo. Don't be so sure, Armando. Hindi natin alam ang magiging takbo ng labanan. Teka nga muna, Melanie. Kanino ka ba talaga kakampi, ha? You sound like you don't want me to be the new town mayor.
Why? Huh? Hindi naman sa ganon, Armando. Then what? Oh, I knew it. At ayaw mo maging mayor ko dahil mawawalan ako ng time sa'yo, right? Selfish ka kasi ayaw mong mangyari yung matagal ko nang gustong gawin sa buhay ko. Gusto mo na ikaw lang ang sentro ng lahat ng atensyon ko. You always wanted to be treated like as if you are the only one existing in this world. Kaya ka nga nang lalaki, di ba? Kahit anong pigil pa ang gawin niya sa sarili, paulit-ulit siyang bumabalik sa kasalanang nagawa ni Melanie. Pilit pa niyang idikta sa isip ang buong pusong bigyan ng second chance ang asawa ay hindi niya talaga kayang kalimutan ang ginawa nito. I am not saying I don't want you to be the town mayor, Armando. Ang akin lang, don't jump into conclusions. Paano kung hindi mangyari ang inaasahan mo? I know na marami ang ikaw ang gustong umupo. But what if mas marami pala sa kalaban? Isipin mo nga kung gaano kasakit iyon para sa'yo. Ayoko lang masaktan ka kung sakali. Pero ikaw, ayan ka na naman. Ibinabalik mo na naman ang kasalanan ko na maging ako'y pinipilit kang ibaon sa limot. Why is it so hard for you to forgive and forget, Armando? Natigil na naman siya. Ang hirap paniwalaan na concern sa feelings niyang asawa pagkatapos itong iputan siya sa ulo. Pero kung totoo man sa iniisip lang nito ang damdamin niya, marahil ay ibang Melanie na nga ang nakaharap niya. Sasagot sana siya nang bigla may balang tumama sa bintana sa gawin niya. Siya ang nag-drive ng kotse dahil marami naman siyang bodyguard sa convoy. Pero mukhang sa pagkakataong ito, nagsalisihan sila ng kalaban. Si Melanie sa tabi pansin niyang wala pang alam sa mga nangyayari. Iyoko, Melanie? Bulalas niya habang kinukuha ang kanyang baril sa dashboard ng kotse. I said, yumuko ka. Binabaril tayo. What? Oh my God! Just stay there. Aniya kay Melanie, nabalot ng takot ang mukha. Mula sa rearview mirror, kita niyang wala na ang sasakyan ng bodyguards niya sa likod. Kinabahan siya dahil baka kung ano ang nangyari sa mga ito, pero kailangan na malinaw ang isipan niya ngayon. Kailangan hindi magtagumpay kung sino man ang nasa likod nito. Muli, napaputok ang kalaban. Panay sa gawin niya ang punta ng bala, kaya alam niyang siya lamang talaga ang puntirya. Binuksan niya ang bintana at gumante ng putok. Sharpshooter din, kaya sapol ang bintana sa gawing driver nito. Isang beses pa nga itong nakapagpaputok, pero sunod-sunod niya ang mga paggante. Pagkaway muli niyang namataan ang sasakyan ng bodyguards niya na nakahabol. Biglang umiba ang daan ng sasakyang humahabol sa kanila. Ilang sandali pa, nawala na ang mga ito. Oh God! Nanginginig ang boses na sabi ni Meredith na hanggang ngayon, nakayuko pa rin at nakahawak ang dalawang kamay sa ulo. You may uncover yourself now. Wala na sila. Kalmado nang sabi niya. Inihinto niya sa gilid ng daan ng kotseng minamareho para na rin i-check kung may nasaktan sa mga kasama nila. Sa pagtakbo niya bilang mayor, alam niya, posible ang mga ganitong bagay kaya't sa lagi na inihahanda niyang sarili. Dahan-dahang lumabas si Melanie sa pagkakaupo sa gilid ng pinto. Nag-alala siya dahil hanggang sa mga oras na iyon nanginginig ito. Tigmak din ng luha ang mga mata nito na noon lamang niya nakita. Parang bigla nahabag siya sa asawa. Akala ko, katapusan na natin. Tula lang sabi nito na nakahawak pa sa dalawang pisngi ang mga palad. Ayoko ng putok ng baril. May phobia ako sa putok ng baril simula nang maliit ako dahil saksi ako sa isang holdapan noon ay kinamatay ng biktima. Anito na halatang takot at takot pa rin. Kinabig niya ito at sinandal sa kanyang dibdib. Hindi niya alam ang side na iyon ng kanyang asawa. Ibang-iba ang Melanie nakikita niya ngayon sa pagkatao na Melanie kilalang kilala niya. Kilala niyang matapang at malakas ang loob ng asawa kaya hindi niya akalaing may kahinaan din pala ito. Shh! We're safe now. Wala na sila. It's okay. Hindi niya maintindihan pero biglay gusto niya itong protektahan. Habang nagpapahinga siya sa guest room ng gabing iyon, muling nanariwa sa isip ni Armando ang mga eksena na dinatnan niya sa motel nung araw na mahuli niya ang asawang si Melanie. Kasama ng kalagoy nitong si Benedict de Torres, isang gym owner na karibal na niya noon sa lahat ng bagay, simula nung siya'y nasa senior high pa lamang. Nobyo to ni Melanie bago sila magkakilala, kaya siguro hindi to nagawang kalimutan kaagad ng kanyang asawa. Stepson naman ito ng kalaban niya ngayon sa politika na si Mayor Romano. Matagal magnobyo ang mga ito noon pero binasura ni Melanie ang relasyon kay Benedict na magkakilala sila dahil sa common friend ng isa't isa.
Pero hindi niya matanggap na kung kailan mag-asawa na sila, sa kanya malalaman na matagal na palang palihim na nagkikita ang mga ito at ipinagpapatuloy ang naunsaming relasyon noon. Sa tindi ng galit niya nang mahuli ang mga ito sa akto, halos kalad ka rin niya si Melanie pa uwi sa bahay. Pinalayas niya ito pero makaraan ng ilang araw, gusto ng kanyang mga magulang na ayusin niya kung ano man ang nangyari sa kanilang mag-asawa. Sa huli, umuwi rin tong muli sa bahay nila na parang walang nangyari. Tinanggap niyang mali si Melanie kahit labag sa kanyang kalooban. Pero sa tuwing makikita niya ang mukha nito, biglang sasalit naman ang mga imaheng iyon sa motel room habang nagtatalik na naging dahilan para hindi niya mapigil ang sariling tuyain ito. Parusahan sa pamamagitan ng pagpapakita at pagsasabi rito ng masasamang salita, bunsod ng kanyang galit para dito. Mahal niya ang asawa, pero matapos ang pangyayaring iyon, hindi niya siguradong sarili. Aminado siyang ang gamitin lamang ito para sa eleksyon, ang isa sa mga dahilan kung bakit sila nagkasamang muli. Pero nung makita niya itong umiiyak kanina habang nanginginig, wala siyang ibang gustong gawin kundi ikulong to sa mga pisig. Iyon ang unang beses na nakita niyang miserable ito at biglay lumambot ang kanyang puso. Akala niya'y wala ng ibang damdamin na nabubuhay sa kalooban niya para dito, kung hindi galit, pero mukhang nagkakamali siya. Nakalalay siya rito hanggang sa makauwi sila sa mansyon matapos niyang masigurado na walang nasaktan ng mga tauhan niya. Hindi na to nanginginig pero bakas pa rin ang takot sa mukha, kaya't nang ihatid niya ito sa kwarto nila, hindi niya rin to nagawang iwan kaagad. May bahagi ng pagkatao niya ang nagsasabi na kailangan niya nga itong protektahan. Magpahinga ka na. Makikipag-usap lang ako sa mga pulis. Kailangan malaman natin kung sinong nasa likod nito. Sigurado mauulit pa to dahil nabigo silang pabagsakin ako ngayon. Aniya na kanina pa nakatayo, malapit sa pinto. Magkaekis sa mga braso niya sa dibdib at seryosong mukha. Nag-iisip siya ng malalim kung sinong may pakana nang nabigong ambush sa kanila. Tumango ito. Lingid sa kanya, gusto sana itong sabihin na magstay na lamang siya sa tabi nito, pero alam ni Meredith na kalabisan na iyon. Abalang tao si Armando at hindi to dapat magpabebe sa kanya, lalo na ngayon. Pipihitin na lang niya ang siradura nang tawagin siya nito. Arman? Blankong ekspresyon niya nang lingunin ito. Mag-ingat ka. Matagal na tong tinitigan. Sinusukat niya kung sincero to sa pag-aalala para sa kanya. Sa pagkakakilala niya sa asawa, madalas wala tong pakialam kahit ano pang mangyari sa kanya. Madalas mas may oras pa ito sa salon, boutique, bars at kung ano-ano pa kaysang alamin kung anong nangyayari sa kanya sa araw-araw. Ni hindi siya nito inaasikaso kahit minsan. Katwiran nito may mga maids naman sila at trabaho ng mga itong pagsilbihan sila sa lahat. Pagkatapos nga na isang malalim mapaghinga, tumango siya bago tuloy ang lumabas ng silid. Son, ngayong tapos ng kampanyahan, why don't you take a break? You know, you can visit our resort in San Fabian. Tingnan mo rin kung ano sa tingin mo naging kayarian ng renovation doon. Sa harap ng almusal kinaumagahan ay suhestyon ng kanyang ama. Ang totoo, matagal niya nang gustong bumalik doon. Marami siyang kaibigan doon na may kani-kaniyang pag-aaring villa na talaga namang namimiss na niyang kabonding. Masarap tumambay sa tabing dagat at mag-aliw habang umiinom ng kaunti bilang pampaantok. Noon palagi sila doon ni Melanie. Para ngayong pinasok na niya ang politika, mukhang mababawasan ang pagbisita niya roon. Siya nga naman, iho, treat your wife. This is your chance to enjoy each other bago ang pag-upo mo as mayor. Kahit ang mama niya, tiwala na siya ang mananalo sa eleksyon. Pero wala siyang reaksyon. Hindi niya alam kung magandang ideya iyon dahil wala namang minuto na magkasundo sila ni Melanie. Kung hindi rin lang sila nakaharap sa maraming tao. Siguradong kung silang dalawa lamang, wala silang gagawin kung hindi ang magbangayan. Dahil kahit anong pigil pa ang gawin niya sa sarili, kumukulo talaga ang dugo niya kapag naaalala ang kasalanan nito sa kanya. Nakita lang ito'y nabubuhay ang galit niya, kaya hindi niya alam kung okay ang magsama sila sa resort nang silang dalawa lang. Hindi sinasadya na padako ang tingin niya sa asawa. Busy ito sa pagkain kanina pero ngayon, huminto at matamang hinihintay ang kanyang sagot. Tinitigan niya ito. Gusto niyang iparamdam dito na wala na siyang tiwala dito kahit konti. Gusto niyang malaman ito na sagad hanggang buto ang sakit na idinulot nito sa kanya. I don't think it's a good idea, Mama. Ginawa lang yan ng mga honeymooners. Melanie and I were not. So what's the point? Walang kaganagana niyang tugon na sa mama niya nakatingin. Iho, kala ko ba nakapag-usap na tayo? Nag-usap na tayo na payag kang ayusin ang marriage ninyo, right?
Anito na hinawakan pa siya sa isang kamay. Minsan hindi niya na ito maintindihan kung bakit pinipilit pa nitong balikan niya ang asawa. Samantalang saksi naman ito kung bakit pinipilit ito na naging miserable ang buhay niya sa piling ni Melanie. Eleksyon ang numero unong dahilan ng mama at papa niya, pero sa tingin niya may makukuha pa rin siyang boto kahit iwalay siya sa asawa. Tama ang mama mo, son. Besides, you need to relax bago ang eleksyon. Komplikado ang lahat kapag nasa posisyon ka na at baka kahit gusto mong magbakasyon ay hindi mo na magawa. Segunda naman ng papa niya, kaya't sa tingin niya ay wala na nga siyang magagawa. Fine, fine. We're leaving tomorrow. Tinapunan niya ng tingin si Melanie at sa tingin niya, nagkulay suka ang mukha nito. Lalong tumindi ang inis niya. Kahit hindi ito magsalita ay nagagawa nitong ipakita sa kanya kung gano'n ito kaayaw na makasama pa siya. Na mas gusto nito ang Benedict na yon na hindi niya malalaman kung talagang binuranan ni Melanie sa buhay niya. Ang hindi lang niya maintindihan ay kung bakit bumalik pa ito. Gayong halata naman na napilitan na lang din. Na mas gusto pa nito sa piling ng kalaguyo na hindi nito magawang layuan kahit ilang beses na niyang nahuli ang mga ito. Bago kasi ang sa motel, nahuli na rin niya ang mga ito na nagde-date sa isang class restaurant. Ilang palitan ng sweet messages na rin ang nakita niya sa inbox ni Melanie, pero todo pa rin to sa pagde-deny. Hanggang sa mahuli na nga niya ang mga ito sa akto na naglalaro ng apoy. Dooy wala nang nasabi ang asawa. Wala tong nagawa kundi umiyak ng umiyak habang sinusumbatan siya. Pero mama, sa tingin ko tama si Armando. Hindi ba't mas maraming bagay ang dapat asikasuhin ngayon kesa ang magbakasyon? Masyadong tumalim ang mata niya sa sinabi nito. Naputo ng iba pang sasabihin at nagyuko ng ulo. Why, Melanie? Dahil ba ayaw mo akong kasama? Diring-diri ka ba sa akin? Mas gusto mong kasama yung lalaking yon, ganun ba? Ibinaba niya ang mga kubyertos at pinagsalikop ang dalawang parad sa ibabaw ng mesa. Biglay nawalan siya ng gana. Bakit ba hindi na lang nito sabihin sa harapan na ayaw na nito sa kanya? Kung ano-ano pa ang ginagawa nitong alibi. Stop it, Armando. You're being nonsense again. Nasa harap ka ng pagkain? Sabi nito na parang baliwala lamang ang sinabi niya. Tuluyan siyang tumayo dahil talagang hindi niya na kayang kumain pa. Excuse me. Kumakalabog ang dibdib ni Meredith. Sa isiping magbabakasyon sila ni Armando na walang ibang kasama. Alam niyang galit to sa kanya at iiwasan siya pero hindi pa siya magiging komportable. Ang mapagsolo sila ng asawa ng kakambal, ang huling bagay sigurong gugustuhin niyang mangyari. Natatakot siyang mahuli siya nito sa ginagawang pagpapanggap at baka gawan siya ng masama bilang kabayaran. Mula sa glass wall ng lanay, kitang-kita niya ang ginagawang panliligo ni Armando sa swimming pool. Hubad baro ito at tanging fitted trunks ang suot. Sa ilang araw niya sa mansyon napansin niya, mas gusto nitong sa pool maligo ng gantong oras, yaman din lamang at nakatapos na ng almusal. Mula sa kinaroroonan, tanaw niya ang magandang katawan ng alkaldeng bayaw. Walang duda, good catch ang isang Armando Del Rio. Narito na yatang lahat ng katangian na hahanapin ng babae sa isang lalaki. Pinanood niya to habang naliligo. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakatayo doon. Hindi niya naiintindihan pero parang ayaw mapuknat ng mata niya sa magandang tanawing nakikita. Maihahalin tulad sa katawan ng isang modelo ng men's magazine ang katawan ni Armando. At alam niyang di lahat nabibigyan ng pagkakataon na makita yon. Kaya gusto niyang samantalahin ang pagkakataon. Ngunit sa minsang pag-ahon nito para sagutin ang tawag nito sa cellphone na nakapatong sa kalapit na bench ng pool, sa direksyon niya ito nakatingin habang nakikipag-usap. Huling-huli siya nitong pinapanood to sa ginagawa. Dali-dali siyang tumalikod. Pagkuway dahan-dahang umalis doon. Nagtuloy siya sa banyo sa kusina at kinulong doon ang sarili. Nakaharap siya sa salamin. Pag-aari siya ng kakambal mo, Meredith. Bawal kahit ang ma-attract man lamang sa kanya. Usig ng isang bahagi ng kanyang utak. Mag-ingat kayo ron, iha. How I wish na sana pagbalik nyo, may apo na kami. Gustong kilabutan ni Meredith sa narinig. Kung pwede lang na magtatakbo, na lamang siya paalis sa harapan ng mga taong ito ngayon, ay ginawa na niya. Ilang beses niyang sinubukang tawagin ang number nito. Si Melanie para pakiusapan sanang umuwi na pero talagang hindi niya makontakt ang kakambal. Matapos tong makuha ang gusto ay bigla na lamang itong naglaho kaagad. Masaya samantalang siya'y miserable at nanganganib ng maging kabayaran ang kanyang dangal.
magsisiman siya ay huli na. Masyado nga yata siyang naging padalos-dalos sa pagpayag sa kasunduan nila. Marami nagsasabi, matalino siya, pero sa sitwasyong ito'y pumurol yata ang ulo niya. Hindi na siya nag-isip. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa gusto ninyo, Mama. Nakita niyo naman ho ang galit sa akin ng anak ninyo. Wala sa loob na napatingin siya sa gawin ni Armando. Nakasalukoy nagkakarga ng mga maleta sa sasakyan nito. Aksidente ring napatingin to sa may gawin nila at nagtama ang kanilang mga mata. Gaya ng inaasahan na niya, madilim ang mukha nito at salubong ang kilay. Kaagad siyang nagbawi ng tingin dahil pakiramdam niya matutunaw siya kapag hindi niya iyon ginawa. Inawakan siya na sa siko ni Mrs. Delio. Iha, hindi ko gustong sabihin to. I just want to give you some advice. Ikaw ang nagkasala kay Armando kaya't sana wag mo siyang susukuan. Lambingin mo siya. Total ang sabi mo ay mahal na mahal mo ang anak ko, hindi ba? Hindi siya nakasagot. Parang gusto niyang mawala ng malay nang sabihin itong lambingin niya si Armando. Kung siya siguro si Melanie, baka araw-araw niya yung gagawin. Walang dudang gwapo si Armando. Sa katunayan, malaki ang hawig nito kay Ian Veneracion. Ipokrita siya kung sasabihin niyang hindi siya attracted sa asawa ng kakambal. Pero hanggang doon lamang iyon, hanggat kaya niya isisiguraduhin niyang walang mangyayari sa kanila. Alaman niyang imposible iyon. Siguro gagawa na lang siya ng paraan para mahanap ang kakambal. Ibabalik niya ito kay Armando. Or siguro ay hindi pwedeng habang buhay siyang kabuntot ng lalaki na hindi naman niya asawa. Mas lalo namang mali na pati ang sarili niya ay isuko niya. Everything's okay. What now? Ani Armando na hindi nila namalayang nakalapit na pala. Kulang na lang pandilatan siya. Sige na iha, lumakad na kayo. Mas mabuting di kayo abutan ng init sa daan. Anang ginang. Wala siya nagawa kundi sumakay sa naghihintay na kotse. Si Armando naupo na sa driver's seat na hindi man lang nag-abalang pagbuksan siya ng pintuan. Habang biyahe wala itong imik. Hindi siya nito kinausap kahit sandali kaya minabuti na lamang niyang matulog. Naalimpungatan lang siya ng tila may yumuyuyog sa kanyang balikat. Wake up, Melanie. We're here. Nag-inat pa siya nang bumaba ito. Binaba ang mga dala nila at naglakad mag-isa patungo sa direksyon ng mga villa. Lakad takbo ang ginawa niya para makahabol. This is our villa. Magkasalo tayo dito, meaning magkatabi tayo sa kama sa ayaw at sa gusto mo. Sabi nito nang humantong sila sa pinakagitnang villa na pinakamalaki sa lahat. Automatikong nanginig ang kanyang katawan dahil sa sinabi nito. Ora mismo, gusto na naman niyang magtatakbo. Ano ang mangyayari ngayong naiipit si Meredith sa sitwasyon? Mahulog kaya ang loob niya kay Armando, gayong pagpapanggap lamang dapat ang lahat? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.